Apollacus, kwento ni Alice Pagliari, guhit ni Leo Artuca, na binigyan ng buhay ni Iki Nepomuceno ng klaseng 1D. Isang Lunes ng umaga, hindi mahanap-hanap ang batang si Dadoy. Sa halip, ay isang batang sumulpot at nagpakilala, "Isa po akong magikero!" Sa isip-isip ng mama ni Dadoy na si Aling Amanda, baka namamalikmata lang ako. Sangkaterba ang mga gamit ng batang magikero. May patpat, bato, lata, bolang walang hangin, kapa, at kung ano-ano pa. Mga pampalakas daw ito sa magic power niya. Isa lang ang pakay ng batang magikero: sugpuin ang mga kalaban. "Bitin ang baon ko," angal ni JJ, na umaalog ang tatlong baba. "Gusto ko nang inumin," sigaw ni Yuki, na parang bagong usbong na palay ang tusok-tusok na buhok. "Astig ang baon mo bukas ulit tuya ni Yuki. Sabay pitik sa nanlalamig niyang tenga. Nidulod ng kanyang hintuturo ay hindi niya maikilos. Nilulusaw na ng mga kalaban ang kanyang mga may hiwagang patpat at kapa. 3 araw na ang nakalipas, hindi pa rin nakababalik si Dadoy. Samantala, panay ang ensayo ng batang magikero sa harap ng salamin. Abracadabrus Apollacus. Nung paskumpas niya ang kanyang mga kamay sa hangin, biglang umentra si Aling Amanda. "Nasaan naman ang baonan mo?" Napangat-ngat ng kuko ang batang magikero. "May naliligaw na 2 gutom na unggoy kahapon sa eskwelahan. Inagaw po nila ang baonan ko." Kinabukasan, pumasok ang batang magikero na handa para sa panibagong labanan. Sa isang dakot ng mahiwagang pulbos at isang dumagtagundong na Tendegus Apollacus, mapapalitan ng atungal ang mga pagtawa nila. Hindi na sila makakapag ha-ha-ha, kundi puro hu-hu-hu-hu na lang. Napapalakpak siya sa tuwa. Hindi na nila ako makakayang tuksuhin at pagtawanan. Pero winasak ni Yuki ang eksenang iyon. "Si Payatot bati sa kanya ni Yuki. Umusok ang ilong ni Dadoy. "Hoy, Kalansay! Anong baon mo ngayon?" Oras na sabi niya sa sarili. "Ano yan?" Natawa-tawang bulalas ni JJ. "Pulbos." Pinaligo nito ang mahiwagang pulbos sa batang magikero. "Ayos, mukhang espasol." Hindi niya mapigilang umiyak nang dumagsa na ang mga batang naghahalakhakan. Nang Biyernes ang umaga, halos mamao si Aling Amanda sa katatawag sa anak. "Dadoy, tanghali na!" Pero bakit kaya walang sumasagot? Hindi pa rin ba nakakabalik si Dadoy? Bakit hindi ka pa bumabangon? "May sakit po ako," sagot ni Dadoy, habang namamaluktot sa kama. Hinipo ni Aling Amanda ang noo, leeg, at pisngi ni Dadoy. Kabisado niya ang anak. Alam niyang nagdadahilan lang ito. "Hindi ka pwedeng mag-absent. Malapit na ang test ninyo. Bakit hindi ka gumamit ng magic power para gumaling ka na?" "Wala na po akong magic power," mahinang sagot ni Dadoy. "Mas magagaling ang mga kalaban ko. May kapangyarihan po silang mang-agaw ng baon at manukso ng hindi napapagod. Alam mo, Dadoy, hindi mo kailangan ng magic power kapag may kumakalaban sa iyo," malambing na sabi ni Aling Amanda, habang hinahagod ang likod ng anak. "May alam akong mas mabisang paraan para masolusyonan yan." Nang umagang iyon, inihatid ng kanyang mama si Dadoy sa eskwelahan. Kinausap ni Aling Amanda ang guro ni Dadoy tungkol sa mga batang gumugulo sa kanyang anak. Nangako ang guro na ipaalam niya iyon sa kanilang guidance counselor. Nang oras na ng recess, nilusob ni Dadoy ang silid-aralan nina JJ at Yuki. "Pandagdag ninyo ito sa baon nyo. Kami ng mama ko ang naghanda niyan.
Ngiti ni Dadoy. Sumabag ang guro ng dalawa. Ang bait naman ang kaibigan niyo. Oh, JJ at Yuki, anong dapat ninyong sabihin? Namula ang mukha ni na JJ at Yuki sa hiya. Napatingin sa kanilang mga sapatos at napilitang magdueto. Salamat ang sagot ng dalawa nang kinumbida nila sila sa kaarawan ni Dadoy. Salamat din ang sagot nila nang nakatanggap sila ng tig-isang puting. Parang nagkaroon ng magic power ang salitang iyon dahil unti-unti nang nanumbalik sa dati si Dadoy. At naging magkakalaro pa ang tatlo. Ayon naman kay Aling Amanda, hindi na raw ulit nagpakita ang batang magikero.